Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung vlog kong ito, sana ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request sa Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlogs. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Finally, lumabas na yung IRR, Implementing Rules and Regulation ng Expanded Career Progression. Of course, pinirmahan ito ng ating very own DepEd Secretary Sani Angara. Kasama niya dyan yung DBM, Department of Budget and Management, Amena Pangandaman. Kasama rin dito yung chairperson ng Civil Service Commission, Carlo Alexi Nograles. At kasama din yung chairperson ng Professional Regulatory Commission, PRC, Jarito Zamora. Alam ko, halos lahat na ng guro ay nakita na ito or nabasa na itong IRR ng the Expanded Career Progression. At susubukan ni Sir Bong na i-discuss ito sa inyo base doon sa aking pagkakaunawa. Kasi pwede rin naman na meron kayong interpretation or merong interpretation yung ating mga teachers group like or Teachers Dignity Coalition. Alam nyo, sure ako na magkakaroon din ito ng orientation na ibibigay ng DepEd para sa ating lahat. Kasi procedure ito kapag may mga DepEd order or IRR na tulad ng career progression, ini-interpret or kinaklaro ito ng DepEd para sa atin. Alam niyo, para magkaroon tayo ng uniform application yung lahat ng regions at division. Pero pwede naman natin ito pag-usapan base doon sa nabasa natin at base sa ating interpretation. Alam niyo, napakatagal natin inantay itong IRR at finally, eto na siya. Talagang maraming guro ang nag-aantay nitong IRR, itong Expanded Career Progression. So ano ang sinasabi ng IRR ng Expanded Career Progression? Magkakaroon ito ng dalawang career path or career line. Yung isa, classroom teaching career line at yung pangalawa naman ay school administration career line. Sa classroom teaching career line, it shall have the following positions. Alam nyo na to. Magkakaroon siya ng teacher 1 to teacher 7. At sa master teacher naman, magkakaroon siya ng master teacher 1 to master teacher 5. At doon naman sa school administration career line, magkakaroon ito ng school principal 1 to school principal 4. Alam nyo, si Sir Bong ay maximum na yung kanyang position sa Expanded Career Progression. Kasi si Sir Bong by now ay School Principal 4 na. Sa IRR ng Expanded Career Progression, meron dong equivalence of positions na inilabas. Like yung School Principal 4 na salary grade 22, ang katumbas niya na position na same salary grade ay Master Teacher 5. Kaya yung Principal 4 at Master Teacher 5 ay pareho lang ng salary grade 22. Yung School Principal 3 na salary grade 21, ang kaparehan niyang salary grade ay Master Teacher 4. Yung School Principal 2 na salary grade 20, ang kaparehan niyang salary grade ay yung Master Teacher 3. At yun namang School Principal 1 na salary grade 19, ang kapareha naman niyang salary ay yung Master Teacher 2. Yung Master Teacher 1, ang salary grade nito ay salary grade 18. Ituloy natin yung salary grade dito sa Expanded Career Progression.
Kung ikaw naman ay magiging Teacher 7, ang salary grade mo ay salary grade 17. At kung ikaw naman ay magiging Teacher 6, ang salary grade mo ay salary grade 16. Ang Teacher 5 ay salary grade 15. Ang Teacher 4 ay salary grade 14. Yung Teacher 3 ay salary grade 13. Alam nyo na to. Ang Teacher 2 ay salary grade 12. At ang Teacher 1 ay salary grade 11. Alam na ito ng ating mga guro. Tama ba ako? Nire-repress lang ni Sir Bong yung ating mga salary grades. Kaya nga, yung lagi kong sinasabi, kung naghahangad yung ating mga guro ng salary increase, itong expanded career progression ang isa sa sagot. Kasi kung tataas yung salary grade mo, tataas din yung iyong sahod. Ang tanong ng ating mga teachers, Sir Bong, paano po ba mag-advance ng position sa expanded career progression? Paano ba applyan yung mas mataas na position, particular sa classroom teaching line? Probably tinatanong nyo kung pwede bang mag-apply from Teacher 1 to Teacher 7. Wala pa kasing nilalabas na guideline pertaining to qualifications or criteria per positions itong career progression. Pero meron naman tayong mga existing na ginagamit in accordance to Civil Service Commission. Although ang sinasabi ng IRR ng career progression, kung ikaw ay mag-a-advance ng position, dapat yung a-applyan mo ay makukumplay mo yung necessary assessments, makukumplay mo yung mga qualifications ng desired position mo, or makukumplay mo yung mga parameters set for the position na ina-applyan mo. Kaya lang ang sinasabi ni Sir Bong, wala pa tayong orientation from DepEd kung yung mga dating ginagamit na qualifications or criteria ay i-apply pa rin. Kasi meron tayong existing sa Teacher 1, sa Teacher 2, at Teacher 3. Meron din tayo sa Master Teacher 1, Master Teacher 2, Master Teacher 3. Alam ko merong Master Teacher 4 pero bihira yung nagiging Master Teacher 4. Sa School Principal, meron din tayong existing guidelines sa School Principal 1, Principal 2, Principal 3, at Principal 4. Again, hindi pa ito malinaw. To my understanding, maglalabas ng ibang parameters per position itong expanded career progression, or yung ibang existing ay pwede pa rin gamitin kasi ito ay in accordance to Civil Service Commission. Kasi sa existing guidelines natin, yung Teacher 1 can apply to Teacher 3. Yan kasi yung practice natin. At yung Teacher 3, sa existing guidelines natin ay pwede naman siya mag-apply to Master Teacher 1 at pinapayagan ito. Hindi ko lang alam kung sa career progression ay i-allow yung from Teacher 3 to Master Teacher 1, or yung Teacher 3 ay pwedeng mag-apply to Teacher 7. Ang sinasabi kasi ng career progression, ng IRR, ng expanded career progression, all qualified individuals desiring to pursue further career under the expanded career progression shall be afforded reasonable opportunities to apply for appropriate positions in the career teaching line that are commensurate to their qualifications and proficiency level. So ang sinasabi diyan, you can apply on the position na katumbas ng iyong qualification. So ang assumption natin rito, kung ang qualification mo ay katumbas ng Teacher 7, pwede ka mag-apply ng Teacher 7. It can be interpreted like this. Pero again, assumption lang ito ni Sir Bong kasi wala pa naman tayong nakikitang mga parameters, qualifications per position ng expanded career progression. Ang sabi ko nga, tayo na magkakaroon ng orientation na ibibigay ng DepEd para lubos nating maunawaan kung paano ang application ng expanded career progression, lalo na doon sa mga parameters or
qualifications. Dear teachers, part 1 lang itong vlog ni Sir Bong. Part 1 lang ito ng discussion natin sa IRR ng Expanded Career Progression kasi mahaba itong IRR ng Expanded Career Progression. So magkakaroon pa si Sir Bong ng part 2 or more for this IRR ng Career Progression. Sana panoorin nyo pa rin yung mga susunod nating discussion patungkol dito sa IRR ng Career Progression. Maraming salamat sa inyong lahat.